Dahil nga po mga kabayan, dahil wala pang kasiguraduhan kung kailan mag-open ang mga airport dito sa Middle East, ay hindi pa mauwi ang labi ng ating kabayan na namatay sa Israel. Dahil nga po sa gera sa pagitan ng Israel at Iran na ang pangalan ay si Marian Rivera. At nangako naman ang bansang Israel ng lifetime o habang buhay na assistant, habang buhay na tulong sa naiwang pamilya ng ating kabayan na namatay sa Israel. Naman ang pamahalaan ng Israel ng tulong sa mga naulila ni Michelle tulad ng panghabang buhay na livelihood assistance, monthly allowance sa mga magulang at asawa at iba pa. I can guarantee that the government of Israel will hug this family and will provide everything necessary to provide as much comfort to this family as possible. Hindi agad-agad maiuwi sa Pilipinas ang labi ni Mary Ann De Vera, ang Pinay OFW na nasawi sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hinihintay pa nila ang tamang pagkakataon para maiuwi ang labi ng biktima dahil sarado sa ngayon ang airspace ng Israel. Ayon kay Kakdak, naipaalam na ito sa pamilya ni Mary Ann at nauunawaan naman anya nila ang sitwasyon. Sasagutin ng pamahalaan ang gasto sa pagpapauwi, pati na ang funeral support. Nagpadala na ang OWA ng mga tauhan sa Pangasinan para alalayan ang pamilya ni De Vera, habang nakaalalay naman ang mga tauhan ng DMW sa Tel Aviv para suportahan ang asawa nito na isa ring OFW doon. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman si Kakdak sa suporta ng Israeli government at sa ibinigay na parangal kay De Vera dahil sa kabayanihang ipinamalas nito. Una nang tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang tulong sa pamilya ng nasawi, kabilang ang financial assistance. Durog at sira-sira na ang residential building na ito sa Tel Aviv, Israel. Sabado ng gabi na mabagsakan ito ng missile na pinakawala ng Iran. Ganti ito ng Iran matapos ang pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa mismong gusali naninirahan ang Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera, 32 taong gulang. Kinabukasan, nakitang wala ng buhay si Mary Ann. Unfortunately, siya yung kauna-unahang casualty dito sa Israel dun sa missile attack na nangyari nung Sabado ng gabi. Medyo matagal bago naging missing siya actually for several hours until nahanap natin siya through the assistance ng Interpol. Isa pala siya pala yung nai-report nila na akala namin Israeli woman eh. Kinilala ang mga labi ni Mary Ann ang kanyang asawa. Bago ang insidente, nakapag-post pa sa social media si Mary Ann. Aniya, minu-minuto raw ang missile attack at nakakapagod ang pagtakbo sa bomb shelter. Ang problema sa ngayon, hindi pa maiuwi ang bangkay ng nasawing Pinay. Unfortunately, yung pinakamalaking problema natin, yung airspace, sarado. Paano natin ililipad yung bangkay niya? Yan yung pinakamalaking problema natin ngayon. Sa ngayon, nasa morgue siya. So hanggang sa time na pwede nating ilipad siya, ililipad natin kaagad. Pati syempre yung kanyang asawa na nandito rin, nagtatrabaho din dito sa Israel. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kaanak ng nasawing Pinay. Dito sa side na to, sa wing na to, itong bomb shelter, kung makikita nyo, meron tayong window na tapos may metal sheet yan. Ayan. Pinasilip naman ng isang empleyado ng Philippine Embassy sa Israel ang karaniwang itsura ng mamad o bomb shelter. Mariing paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan sa Israel na agarang magtago sa mamad sa oras na marinig ang sirena na hudyat ng mga pagsabog. Kagabi isang missile na naman ang hindi nasalag ng Iron Dome ng Israel. Bumagsak ito sa kalsada ng Jerusalem kung saan 6 ang sugatan. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, higit 26,000 ang mga Pilipino sa Israel. 54 na raw ang nagpalista para sa repatriation program kung saan 32 sa bilang ay mga turista. We work as a team together with DMW and OWA para pagtutulong-tulungan to try to figure out paano i-move o i-repatriate mga kababayan natin. Knowing na
na sarado yung airspace ng Israel at ng Jordan. Ang nakikita lang namin na pinaka-viable ngayon is via Egypt. Kung sarado yung airspace din ng Jordan, edi stranded din sila sa Jordan. Nagpahayag na nga ang Pangulo ng anunsyo sa pagkasawi ng kababayan natin at direktiba ng Pangulo na tulungan ng pamilya. So kagabi nakausap namin mismo yung asawa ni Mary Ann na caregiver din sa Israel. And sinasaayos na po ang pagpapauwi, and we're thankful to the Israeli government kasi ganun na lamang din ang suporta ng Israeli government. Hindi lamang suporta, katulad natin ay pinaparangalan din ang heroism ni OFW Mary Ann kasi namatay siya literally in the line of duty while, as the President had mentioned, while helping her elderly ward. And so we will fully support utos ng Pangulo, to full support kami ni Admin PY in terms of financial as well as repatriation, and then yung funeral support ng OWA nandiyan dyan din. Ano po specifically yung tulong natin for her family, and how are we planning to transport her remains back to the country given nga na sarado yung airs? Yeah, there will be, that's a good point. We will wait for the right time to do this. So naintindihan naman din ng pamilya yon. As I said, the husband is in Israel. So we will wait for the appropriate time na mapauwi yung labi ni OFW Mary Ann. But we're in good hands kasi nga, as I said, the Israeli government is fully backing us in this endeavor. So in due time, OFW Mary Ann will be home safely. But in the meantime, Admin PY and myself sent our teams already over to Pangasinan and for the family, and then our teams naman also in Tel Aviv are with hand-holding the husband through this difficult. Kaya mga kabayan, nakikiramay ako sa pamilya ng ating kababayan na naiwan niya sa bansang Pilipinas at lalong-lalo na sa asawa niya nakasama niya sa bansang Israel. Rest in peace sa ating kababayan.